Magandang gabi po sa ating pastor, sa mga magagawa, sa mga kapatid ni Kristo, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoong Jesus. Ang pinag-aralan po natin last week ay yung John chapter 14. Kung naiintindihan po ninyo, sino po yung nandito ng nakaraang linggo? Wednesday. Ang pag-aralan natin yung Wednesday is it's John chapter 14, hindi po ba? Natapos po natin yung chapter at ang pinag-usapan po natin doon na tayo, kahit iniwan na tayo ng ating Panginoon sa Kristo, siya ay nangako sa bawat isa sa atin na hindi niya tayo iiwan sapagkat binigyan niya tayo na makakasama natin, makakatulong natin, makakatuwag natin, yun yung Espiritu Santo na nasa ating mga katawan na hindi niya tayo mababayaan at papatnubayan tayo ng Espiritu Santo na ito. No? Marahil yun din yung nagpapatnubay kay Sister Casey sa kanyang pinagdadaanan. Ang nagpapalakas at nagpapatatag sa kanya sa pananampalataya ay ang Espiritu Santo ng Panginoon na nasa kanya. Purihin ng Diyos sa buhay ng ating kapatid na si Sister Casey. At kapatid, ngayong gabi na ito, kung napag-aralan natin sa John chapter 14, na ang Panginoon, nung lumisan siya sa mundong ito, iniwan niya ang Espiritu para sa atin upang tayo ay patuloy na lumakad ng naayon sa kanyang kalooban. Ganon din kapatid sa susunod na kapitulo sa John chapter 15, ganon din po yung kanyang pangako sa lahat ng mga na kay Kristo Jesus. Ang ating root word ngayong gabi na ito, tayong lahat na kay Kristo Jesus. Sa Ingles kapatid, those who are in Christ. Yung mga na kay Kristo, yung mga nasa Kanya, yung mga naibigay sa Kanya ng Ama, yung mga naipahayag sa Kanya ng Ama. No? At ngayong gabi kapatid, yun ang ating pag-aaralan na pinamagatan natin si Jesus, ang tunay na puno. No? Ang tunay na puno ng ubas. No? Hindi pag-aaralan natin ngayong gabi na ito, bakit ito pinamagatan na ganito? Sapagkat mayroong kung mga ibang tao na nagpapanggap na sila si Jesus. At mayroon din mga ibang tao noong mga unang panahon, kahit sa mga panahong na ito, na sila ang nagsasabing sila ang daan, katotohanan at ang buhay. No? Na para bang ang ating Panginoon sa Kristo ay hindi sapat, na sila ang magtutuloy sa mga nagawa ni Kristo. No? Para bang hindi pa natapos yung misyon ng ating Panginoon. Kaya ngayong gabi kapatid, pag-aaralan natin ito, no, kung bakit nasabi ng ating Panginoong Jesucristo na siya ang tunay na puno ng ubas at kung bakit tayo ay manatili sa Kanya bilang Kanyang mga sanga. No? Imagine na lang ganito kapatid. Nakita na po kayo ng puno ng ubas? Di ba parang vine yun? Parang kukulate na tayo po mga yan. Ne? Nakatanim sila sa lupa, tapos kukulate na po, daragon lang, kakalat lang. No? Ito po yung mga ubas. No? At isipin nyo na lang na ang puno ng ubas ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. At yung sanga ng puno na ito, kung saan lumalabas yung bunga na ubas, ay tayo. Tayo mga nakadugtong sa Kanya. Tayo mga nasa Kanya. Tayo mga naipahayag para sa Kanya. No? At ito yung pag-aaral natin ngayong gabi na ito. Basahin po natin kapatid sa John chapter 15 verse 1 to 17. Ito po yung ating pag-aaralan. Meron po tayong 17 verses. At yung gagawin po natin ngayong gabi na ito, bawat verse, bawat versikulo, babasahin natin at pag-aaralan natin. At ano nga ba ang ibig sabihin ng ating Panginoon sa Kristo dito? Bakit niya nasabi na siya ang totoo o tunay na puno ng ubas at wala nang iba pa? No? At tayo ay kailangang manatili na nakadugtong sa Kanya upang tayo ay magkaroon ng buhay. No? Ito yung pag-aaralan natin ngayong gabi. Basahin natin kapatid sa verse 1. Sabi dito ng ating Panginoong Jesucristo, siya ang nagsasalita dito kapatid. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nabubuhay sa mundong ito, ako, sabi niya, ang tunay na puno ng ubas. Bakit po ito sinabi ng Panginoon? Siya ang tunay na puno ng ubas sapagkat marami kapatid sa mga sinuunang panahon na nagsasabing sila si Kristo. No? Pero ang ating Panginoon ay pinatunayan niya na siya ang tunay na puno ng ubas. Bakit? Sapagkat nalalaman natin na siya ay galing sa Ama.
na nasa langit. Di ba sabi natin sa John chapter 14, paano natin malalaman na ang ating Panginoon Kristo ang tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran? Paano natin malalaman ng ating Panginoon Kristo ang tunay na Panginoon ng ating pinaglilingkuran? Sapagkat siya ay nasa Ama at ang Ama ay nasa Kanya. Napag-aralan po natin yun sa John chapter 14. At kung siya ay nasa Ama at ang Ama ay nasa Kanya, tayo ay nasa Kanya at siya ay nasa atin. Hindi po ba? Because He is in the Father and the Father is in Him. We are in Christ and Christ is in us. No? Ibig sabihin, meron tayong koneksyon sa Ama na nasa langit. At ang koneksyon natin sa Ama na nasa langit, yung nasa pagitan natin, sino? Sino? Ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ay nasa Ama at ang Ama ay nasa Kanya. Tayo rin naman ay nasa Kanya at siya ay nasa atin. So siya yung connection natin sa banal na Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nalaman natin dito, kapatid, na pinapatunayan ng ating Panginoon na siya ang tunay na puno ng ubas sapagkat siya ay galing sa Ama at ang Ama ay nasa Kanya. At ang Ama ang tagapangalaga ng Kanyang buhay. No? Makikita mo dito, kapatid, ako ang tunay na ubas, na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Ano ibig sabihin nun? Kung ano ang nangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, ito ay kalooban ng Ama na nasa langit. Diba? Sino pong malalaman kayo niyo? Sino po yung nagtatanim ng mga halaman dito? Ang halaman, hindi siya lalaki kung walang mag-aalaga sa kanya, hindi ba? Kung walang magtatanim sa halaman, kung walang magpuputol ng mga sanga na namamatay, kung walang magdudugtong ng mga sanga, hindi mabubuhay yung halaman. Ganun din, kapatid, na sinasabi dito ng ating Panginoon Jesucristo, ang nangyayari sa kanyang buhay, ang nangyayari sa kanya bilang ating tagapagligtas ay dahil sa kalooban ng kanyang tagapag-alaga. Sino ang kanyang tagapag-alaga? Ang Ama na nasa langit. So, magbabacktrack tayo ngayon sa John chapter 14. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ako ay sa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ibig sabihin, totoo ang sinasabi ng ating Panginoon na siya ang tunay na puno ng ubas at ang Ama mismo, ang Diyos mismo, ang tagapag-alaga sa buhay ng ating Panginoon. So, lahat ng mga na kay Kristo ay may koneksyon sa Ama na nasa langit. Babalik tayo ngayon. Ano yung sinabi ng ating Panginoon? I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang sino man ang makakarating sa Ama maliban sa akin. Sapagkat siya lamang ang ating tagapamagitan. Siya lamang ang ating puno ng ubas. No? Ito yung ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo dito sa versikulo 1. Ngayon nalaman na natin na totoo na ang Panginoong Jesucristo ang bugtong na anak ng Ama na nasa langit. Ngayon nalaman natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay ang anak ng Diyos na nasa langit. Ito ang sinabi niya sa atin sa 2. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Sino nag-aalis dito? Ang Ama na nasa langit. Sabi ko nga, kung ano ang nangyayari sa buhay ng ating Panginoon Kristo, ito ay nasa kalooban ng Ama na nasa langit. Ano sinabi ng ating Panginoon Kristo nung siya ay naparito? Naparito ako upang gampanin ang kalooban ng aking Ama na nasa langit. At ano yung kalooban ng Ama na nasa langit? Ni isa sa mga taong na ibigay sa akin, hindi ko iwawala. Hindi ko itataboy. Kaya ang sabi dito, kapatid, ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis ng Diyos, ng Ama na nasa langit. Ano ibig sabihin nun? Mayroon po mga tao na akala natin kasama natin, na akala natin kabilang sila sa katawan ni Kristo, pero hindi sila nagbubunga. Ito yung nakakatakot. Akala mo kasama ka sa sanga. Akala mo nakadugtong ka kay Kristo. Akala mo ikaw ay na kay Kristo, pero hindi ka
nagbubunga. Ano ibig sabihin nun? Walang nangyayaring bago sa buhay mo. Walang nangyayaring mga himala sa buhay mo. Hindi mo tinitigilan yung kasalanan na patuloy mong ginagawa. Hindi mo iniwan yung dati mong buhay na isang makasalanan. Patuloy mo pa rin binabalikan yung kasamaan, yung kadiliman na iyon. Ibig sabihin, walang nagbubungang maganda sa buhay mo. Kahit sabihin mong ilang beses na ikaw ay na kay Kristo, kung hindi ka nagbubunga, ano mangyayari sa'yo? Aalisin ka, kapatid. Aalisin ka ng Ama sa langit mula sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung nakakatakot. Aalisin ka mula kay Kristo. At ang bawat sama na nagbubunga, anong ginagawa ng Ama sa langit? Sila ay nililinis upang mas lalo silang magbunga. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, kapatid, kung mayroong nangyayaring bunga sa buhay mo, kung nagbabago ka, kung naghahayo ka at ipinapalagaran mo yung Ebanghelyo, kung ang buong pamilya mo, dati hindi sila converted, ngayon converted na sila, may nangyayaring bago sa buhay mo. Ibig sabihin, mas lalo kang pinapabunga ng Panginoon. Aga na ako dati, Sister Max, kapatid, tsaka si Brother Omar, dati sila lamang yung nag-a-attend ng church. Diba? For how many months sila yung ating nakikita? Pero dahil sila ay nakadugtong kay Kristo at sila ay nagbubunga ng babago, ano nangyari? Mas lalo silang pinagbunga ng Panginoon. Ano nangyari? Dumating si Sister Aliyah. Nakasama na rin natin na bunga ng ating mga kapatid dahil sila ay tunay na nakadugtong sa ating Panginoon. Ang mga tunay na na kay Kristo ay mas lalong magbubunga. Kaya hindi ako magtataka, kapatid, kung dadami tayo pagdating ng araw. Sapagkat ang mga tunay na kay Kristo ay patuloy na magbubunga. Hindi ako magdududa doon, kapatid, at patuloy akong maniniwala sa Panginoon. Ngunit yung mga hindi nagbubunga na yung ginagawa nila, ano yung ginagawa ng Diyos? Inaalis sila kay Kristo. Malalaman natin mamaya kung anong mangyayari sa kanila. No? Sa 3. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Paano daw tayo malilinis? Sa pamamagitan ng mga salita ng ating Panginoon. Patuloy po ba kayong nagkakaroon ng pagnanasa o pagnanais na malaman ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo? Sabi ni Amen. Paggising niyo ho ba sa umaga? Ano yung una ninyong nakikita? Ano yung una ninyong ginagawa? Nananalangin po ba kayo? Pasalamat sa ating Diyos? Titignan niyo po ba yung cellphone ninyo? Magbabasa kayo ng Biblia? Bibigyan niyo ba ng oras o puwang ng Diyos sa buhay ninyo? Ang kanyang mga salita, ibinibigyan niyo ba ng kabigatan sa buhay ninyo? Dapat binibigyan po natin ng importansya yung mga salita ng Diyos sapagkat yon ang maglilinis sa bawat isa sa atin upang tayo ay patuloy na magbunga. No? Kaya nga hindi po kami nanghihimagod o nagsasawa na kami ay magpalaganap ng Ebanghelyo, ang mga salita ng Diyos, sapagkat nais din po namin, kapatid, na tayo ay patuloy na manatili sa ating mahal na Panginoong Jesucristo sa kanyang mga banal na salita. Kaya nga sabi niya sa 4, kayo'y manatili sa akin. At kung tayo ay mananatili sa ating Panginoong Jesucristo, isang tiyak na bagay siya ay nananatili din sa atin. Anong ibig sabihin nun? Tayo ay nasa Kanya. We are in Christ. Tayo ay nasa Kanya. At si Kristo ay nasa atin. And He is in us. Kaya sabi ni Pablo, ano sabi ni Paul? Wala siyang gustong naisip pa, kundi yung si Kristo ay mapasa Kanya. At siya ay kontento na sa kanyang buhay na si Kristo ay nasa Kanya. Kaya sabi na ni ating Panginoong Jesucristo, kung tayo ay nananatili kay Kristo, patuloy tayong gumagawa ng mabuti, ginagawa natin ang kanyang kalooban, tayo ay nananatiling matatag sa pananampalataya sa Kanya, tayo ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, patuloy na lumalakad, bagamat may pagsubok, bagamat may problema, bagamat may suliranin, bagamat may karamdaman, bagamat lugmok ka na sa kahirapan, patuloy ka pa rin nananatili sa ating Panginoon sa Kristo. Ano ibig sabihin nun? Si Kristo, kapatid, ay tunay na nananatili sa buhay mo. Hindi ka nabubuwal ng hangin, hindi ka nasisira ng unos, ikaw ay nananatiling matatag na nakatayo, nananatiling matatag sa ating
Panginoong Jesucristo. Ano ka kapag ganun ka? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, gaya ng sanga na hindi magbubunga, buwas sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Sabi natin, Panginoong Jesucristo, hindi tayo magbubunga kung tayo ay hindi mananatili sa Kanya. Ang mga tunay na kay Kristo ay mananatili kay Kristo at sila ay magbubunga. Sapagkat kung tayo ay wala sa Kanya, hindi tayo nakadugtong sa Kanya, wala tayo kay Kristo, we are not in Christ, hindi tayo magbubunga. Wala tayong fruit, kapatid. At kung wala tayong bunga, anong ginagawa daw ng ating Ama sa langit? Tayo ay pinuputol mula sa puno. At malalaman niyo mamaya kung anong ginagawa sa kanila. Nakakatakot, hindi ba? Saan po ba ang gusto ninyo, kapatid, ngayong gabi na ito? Ikaw na nakadugtong kay Kristo at mananatili sa Kanya? O ikaw na hindi nagbubunga at lalayo sa Kanya? Mamili po tayo ngayong gabi na ito. Malaya po tayong isipin sa ating sarili, busisihin natin, ang aking pananampalataya ba sa aking Panginoong Jesucristo ay nagbubunga? At kung ito ay nagbubunga, purihin ang Diyos sa buhay ninyo sapagkat siya ay nananatili sa inyo at ikaw ay nananatili sa Kanya. Sapagkat ang mga nananatili sa Kanya ay magbubunga. Ano pa? 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang aking mga sanga. Ang puno ng ubas, kapatid, ay parang balang po kamote lang gagama. Yeah. Tapos, yung bunga nila, kaysa sa ilalim, katulad ng kamote, nasa ugat yung bunga, ang ubas, kapatid, ang kanyang bunga ay nasa mga sangan niya. Kaya kailangan nila ng yung bago, bata ko natin nila kami, bata yung bunga, yung babaya mga yan. Ano po? Balan. Boyta. Sorry po. Kailangan po nila yon para yung bunga nila ay lumabas. No? Ganun din, kapatid, na ang ating Panginoon Jesucristo, siya ang puno ng ubas at tayo ay kanyang mga sanga. Ibig sabihin, kung tayo ay kanyang mga sanga, sabi niya dito, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Bakit tayo nagbubunga? Kasi tayo ay nakadugtong sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay nasa Panginoong Jesucristo at kung tayo ay nasa Kanya, patuloy tayong magbubunga ng marami. Ano yung bunga dito, kapatid? Ang dalawang klase yan. Ang unang bunga, kapatid, ay tinatawag natin bunga ng Espiritu. Ito yung bunga, kapatid, na may nangyayaring pagbabago sa buhay mo. Kung dati kang babaero, iiwanan mo na yan. Kung dati kang sugarol, iiwanan mo na yan. Kung dati kang maraming bisyo, pinapabayaan mo yung pamilya mo, nilulustay mo yung pera mo sa kasino, sinisira mo yung buhay mo sa mga walang kwenta-kwentang bagay. Ngayon, iiwanan mo lahat yung bagay na yan at susunod ka kay Kristo. Ibig sabihin, may nangyayaring pagbabago sa buhay mo. Ibig sabihin, may nangyayaring pagbabago sa inyong mga puso. At ang bunga na ito ay bunga ng Espiritu na tayong lahat ay nasa Panginoong Jesucristo. Nagbabago po ba tayo sa ating buhay? Yung mga dati po ba nating mga kasalanan na ating iniwan, na ating pinagsisihan, ay pinipilit natin na huwag nang balikan. Amen? Kasi ako, kapatid, marami po akong mga kasalanan before. Kamukha rin niyo po ako na ako ay patuloy na lumalakad sa kalayawan ng mundong ito. At ako ay nagsisi sa Panginoon na hindi ko na babalikan pa yung mga bagay na yan. Pero may dumarating sa buhay ko, kapatid, na natutukso ako. Kasi dati ko naman gagawan eh. Pag sinagawan ko ito, komportable ko nagawan ko ito kasi dati ko gagawan. Pero ano yung ginagawa ko, kapatid? Pinapaalalahanan ko yung sarili ko kung ano yung ginagawa ni Kristo para sa akin, na siya'y namatay para sa aking kasalanan, na nilinis niya ako, na pinili niya ako, na binigyan niya ako ng biyaya, niligtas niya ako. Tapos, try-doin ko siya. No? Matapos, nagawin niya lahat ng yun para sa akin. Minsan, iisipin ko sa sarili ko, parang unfair sa ating Panginoon na siyang nagligtas sa atin. Na parang pinapako ko siya muli sa krus ng Kalbaryo,
every time na ako ay nagkakasala at binabalikan ko ito. Kaya nga, ano yung magandang mindset? Kapag ikaw ay na kay Kristo, huwag mo nang ipapahiya pa at pagtataksilan pa ang Panginoon. Pero ano yung maganda, kapatid? Kasi di mo na may iwasan, di ba? Na hindi ka magkasala. At kung ikaw man ay magkasala, kapatid, ano yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? Lumapit tayo sa Kanya. Magsisi tayo sa ating mga nagawa. Labanan natin itong tukso ng kaaway. Ang kasalanan natin ay huwag na maghari sa buhay natin. At ano yung gagawin ng Panginoon? Patatawarin niya tayo, kapatid. Patuloy niya tayong patatawarin. Bakit? Sapagkat mayroon siyang pangako sa bawat isa sa atin. Na kung tayo ay na kay Kristo na, hindi na tayo maghihiwalay pa sa Kanya. Kung magkamali tayo, itatayo niya tayong muli at papapatagin pa niya tayo muli sa ating pananampalataya. Kaya sabi natin, Panginoon, ang mananatili sa akin at ako'y sa Kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ano ibig sabihin ba nito, brother yun? Ay inutil ako kung wala ako kay Kristo. Wala na akong magagawa. No, kapatid, ang konteksto dito ay ito. Ang konteksto dito, kung ikaw ay hiwalay kay Kristo, wala ka nang gawang mabuti, bunga na nanggagaling sa pananampalataya mo sa ating Panginoon. Walang mangyayaring bunga sa iyo. Kasi mayroong pangalawang bunga. Ano yung pangalawang bunga, kapatid? Ay yung dapat tayo ay dumadami. Ito yung sinasabi natin ni Pastor. Kung tayo ay nagbubunga sa ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, dapat tayo ay dumadami. Dapat ako, hindi lamang si Sister Ses, dapat meron po kami nakakakay din dito at tayo ay dumadami. Ito yung challenge sa bawat isa sa atin. Dalawang bunga. Pagbabago ng ating mga buhay sa espiritual at pangalawa, pagbubunga na tayong lahat ay dumadami sa ngalan ng ating Panginoon. Hindi natin kayang gawin yan kung tayo ay patuloy na hiwalay sa ating Panginoong Jesucristo. Kung tayo ay wala sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang kaharian, sa Kanyang puder, kapatid. Kung hindi tayo makasanga ng Panginoon, hindi tayo magbubunga. So 2 points, dalawang klaseng bunga. Ang bunga ng Espiritu, kung ikaw ay kay Kristo, ikaw ay magbubunga. At ang pangalawa, kung ikaw ay tunay na kay Kristo, magbubunga din tayo in terms of mga mananampalataya sa Kanya, na sila ay patuloy na dadami. Ano sinabi ng ating Panginoon? Sabi niya kay Peter, sabi niya kay Pedro, sa taas ng batong ito, upon this rock, sabi niya, I will build my church. Siya ang magtatayo ng kanyang panambahan. Siya ang magtatayo ng iglesia. So, magpaparami, ang magpapabungan sa iglesia ng Panginoon ay hindi si Pastor Noel sa kanyang galing na magsalita, ay hindi ako, kapatid, na inyong ministro, kundi mismo ang ating Panginoon. Siya ang magdadala ng mga kaluluwang kanyang ililigtas sa iglesia. No? Tayo ay mga kasangkapan lang. Ang tandaan, hindi tayo ang puno ng ubas, tayo ay mga sanga lamang. At ang ating bunga ay galing mismo sa puno ng ubas. Sino ang puno ng ubas? Ang ating Panginoong Jesucristo. At ang puno ng ubas ay hindi rin naman magbubunga kung walang tagapangalaga nito. Sino tagapangalaga ng puno ng ubas? Ang Ama na nasa langit. Kaya malalaman natin ito, kapatid, na ang koneksyon natin sa Ama na nasa langit ay ang tunay na puno ng ubas na siyang nagpapabunga sa atin, ang ating Panginoong Jesucristo. Kung wala siya sa buhay natin, kung hiwalay siya sa atin, wala tayong magagawa. 6. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ito'y nakakatakot. Di ba sabi kanina, kung hindi ka nagbubunga, anong gagawin sa inyo ng Ama? Ikaw ay puputulin mula sa puno at ikaw ay itatapon. Ito yung magagawin sa kanila.
Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo at sila'y titipunin at ihahagis sa apoy at masusunog. This is, kapatid, ito yung future, kapatid, na malalaman natin pagdating ng panahon sa mga taong hindi nanatili kay Kristo, sa mga taong naputulan, natuyo, nawala kay Kristo. Sila ay itatapon at ihahagis sa apoy at susunugin. Dalawang klase. Manatili ka kay Kristo at ikaw ay patuloy na magbunga, o wala ka sa Kanya at ikaw ay matutuyo sa lupa at ikaw ay susunugin, kapatid. Dalawang klase lamang yan. Ang mga ililigtas at yung mga hindi ililigtas. Ngunit, sabi natin Panginoon sa 7, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y, dyan na naman yung word na yun, salita, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, higit ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Bigyan natin po ito ng konteksto na tama. Kasi marami pong tao ang iniba yung konteksto na ito. Ang sinasabi niya, lahat ng ninanais mo, higit mo lamang kay Kristo at ibibigay niya sa iyo. No, kapatid. Hindi po ito yung ibig sabihin dito. Ano kasi yung konteksto dito? Mayroong mga tao nagbubunga at may mga tao hindi. At yung mga tao nagbubunga, sila yung mga na kay Kristo. Sila yung may kaligtasan. Yung mga tao na hindi nagbubunga, sila yung mga tinatapon sa dagat-dagatang apoy. At sinasabi niya dito natin, Panginoon Kristo, kayo'y mananatili sa akin. Sibig sabihin siya at yung tukoy niya dito ay yung mga nananampalataya sa Kanya. Ay yung mga tunay na mga Kristiyano. Hindi yung mga nagpapagablamang kapatid. Kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko ay mananatili sa inyo. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Nung kanina, sabi, ang salita ng ating Panginoon Kristo ang naglilinis sa atin. Hindi ba? Kaya tayo patuloy na nagbubunga. Kaya sinasabi naman ng Panginoon Kristo dito, kung tunay ka nananatili sa Kanya, dapat ang Kanyang mga salita ay nananatili sa atin. Ano po ibig sabihin nun? Mayroon po tayong sapat na pundasyon sa mga salita ng ating Panginoong Kristo na nakaukit sa ating mga puso bilang ating panlaban sa kaaway at bilang ating pananampalatayang matatag sa Kanya. Yun ang nagpapanatili sa ating mahal na Panginoong Kristo, ang Kanyang mga salita. Ngunit ang problema, huwag po sana kayong magagalit at yung mga malatamaan, bato-bato sa langit, sana magtapon na lang ng tinapay. Ang mga totoong nananatili kay Kristo ay may pagmamahal, pagnanais, at pagnanasa na malaman ang mga salita ng Diyos. Kung walang ganon sa inyong buhay, kung walang ganong pagnanasa na malaman mo yung mga salita ng Diyos sa inyong buhay, I will pray for you, kapatid. Sapagkat tanging ang mga taong nananatili sa ating Panginoong Kristo ay yung mga taong ang salita niya'y nananatili sa kanila. Ano yung sabihin? Naiintindihan nila ang Ebanghelyo, naiintindihan nila ang katotohanan, nagbabasa sila ng Biblia, iniintindi nila yung Biblia, binibigyan nila ito ng importansya, binibigyan nila ito ng oras sa kanilang buhay, minamahal nila yung salita ng Diyos, hindi lamang yung isang verse ito, kundi ang buong pagkalahatan ng Biblia ay kanilang iniibig. Kasi mayroong mga ganyang Kristiyano, kapatid, yung mga verses lamang sa Biblia na nagsusuporta sa kanilang paniniwala, ang kanilang paniniwalaan. Dapat bilang mga Kristiyano, the whole counsel of the Bible, ang buong Biblia ay ating pinag-aaralan at ating paniniwalaan. Mayroong mga paradox dyan na parang hindi sila magtutugma-tugma. At yung trabaho natin bilang mga sumasampalataya kay Kristo na nalalaman ng katotohanan na naibigay ang Espiritu sa atin upang maintindihan natin ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Kailangan natin iintindi ito, binibigyan natin ng reconciliation o pinag-isa natin yung mga salita ng Diyos, hindi yung pinaglalaban-laban natin. Kasi mayroon pong mga iglesia na ganyan. Kaysa sa bigyan ng reconciliation yung mga salita ng Diyos, ano gagawin nila? Di kontrado pa.
na sana hindi po tayo ganun. Ano yung sabi natin, Panginoong Kristo? Siyempre, kung kayo'y mananatili sa akin, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ibig sabihin, ang mga totoo na nananatili kay Kristo, ang kanyang mga salita ay nananatili sa kanila. Nangyayari po ba yan sa buhay ninyo? Nangyayari po ba yan? Naninanais ninyong malaman ang Ebanghelyo ni Kristo? Naninanais ninyong malaman ang kanyang mga salita? Busisihin natin yung ating mga sarili. Sapagkat kung nangyayari ito sa buhay ninyo, na tayo ay nananatili kay Kristo at ang kanyang mga salita ay nananatili sa atin, ito ang pangako niya sa bawat isa sa atin. Ano yung pangako niya? Hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Brother Yon, ano po ba yung konteksto nito? Ang konteksto ba nito na pinag-aaralan natin sa John chapter 15? Yung ninanais talaga ng aking puso ng mga makamundong bagay tulad ng pera, kayamanan, karangyaan, kasaganaan? Hindi, kapatid. Ang konteksto nito, kapatid, kasi yung mga ibang iglesia, ginagawa nila, lahat ng ninanais ng inyong puso ay ibibigay ng Diyos. Eh kung yung nais mo ay magpakayaman ka, magpakasasa ka sa maraming pera, ibibigay yun ng Diyos sa iyo. Ano mangyayari sa kaluluwa mo? Ikaw ay malulunod sa pagsamba mo sa dami ng inyong mga pera. Hindi ka pababayaan ng Diyos na gagawin mo yung bagay na iyon. Ano yung ninanais ng ating puso? Ano yung ninanais ng isang taong makasalanan? Kapatid, ano yung ninanais ng isang taong makasalanan? Ang mapatawad sa kanyang kasalanan. Ano yung ninanais ng isang taong marumi? Ang malinis. Anong ninanais ng isang taong nangihina? Ang siya ay mapalakas. At ito ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo dito. Kung ano man ang ninanais ng ating mga puso bilang mga taong makasalanan, ito ay gagawin niya para sa atin. Ano ito? Kapatawaran, kahabagan, biyaya, kalinisan, katwiran, at ang lahat ng ito'y ibibigay sa inyo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pangalan. Ano yung Ephesians chapter 1? Sabi ni Pablo, ang ating Diyos ay nagpapala sa mga tao na kay Kristo sa lahat ng mga pagpapalang sa lahat ng bawat pagpapalang espiritual. No? Ito yung absolute, kapatid, yung tunay na mangyayari sa isang taong na kay Kristo. Na tunay na mangyayari sa isang taong na kay Kristo Jesus. Siya ay makakatanggap ng 100% spiritual blessing. Ito yung ihingin ng isang pusong makasalanan at siya'y patatawarin. Magsisisi ang isang taong makasalanan at siya'y patatawarin. Ito ang sinasabi dito, kapatid. Hindi yung mga bagay na makamundo. Huwag po sana natin isipin yung bagay na iyon. Kasi ano yung pinag-uusapan dito? May mga taong naliligtas at may mga taong tinatapon sa impyerno. Yun yung konteksto dito, kapatid. Hindi to earthly things. Ang pinag-uusapan dito ay mga makalangit na mga bagay. 8. Sa pamamagitan, 8. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Ano ibig sabihin nito? Kung tayo ay patuloy na lumalakad sa poder ng ating Panginoong Jesucristo, kung tayo ay patuloy na nasa Kanya, kung tayo ay nananatili sa Kanya bilang puno ng ubas, tayo ay patuloy na nagbubunga at ang Kanyang mga salita ay nagbubunga din sa bawat isa sa atin. Ang naluluwalhati dito ay ang Diyos Ama na nasa langit. At yung mga bagay nito, kapatid, ay ginagawa natin, hindi ba? Upang maluwalhati ang ating Diyos. Soli Deo Gloria. Lahat ng ginagawa natin ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? Kasi kapag hindi mo naluluwalhati ang Diyos sa buhay mo, kung ikaw ay falling short of the glory of God, ano ibig sabihin? Ikaw ay nagkakasala.
At kung hindi mo naluluwalhati ang Diyos sa buhay mo, ikaw ay patuloy na makasalanan. Pero kung tayo ay patuloy na kay Kristo at nananatili tayo sa Kanya at nagbubunga siya sa buhay natin at tayo ay nananatili sa Kanyang mga salita, ang naluluwalhati ay ang Diyos Ama na nasa langit. Kaya patuloy tayong magbunga, kapatid. Patuloy tayong magbunga sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay patuloy na manatili sa Kanya. Huwag na tayong lumayo pa sa Kanya. Huwag na natin balikan yung dati nating mga ginagawang mga kasalanan. Bagkus manatili tayo sa poder ng ating Panginoong Jesucristo. Nueve, kung paano minahal ako ng Ama, sabi natin, dyan na naman yung koneksyon. Siya sa Ama at tayo sa ating Panginoon. Kung paano minahal ako ng Ama, sabi natin Panginoong Jesucristo, ay gayon din naman na minamahal ko kayo. Minahal siya ng Ama na nasa langit at tayo din naman ay Kanyang minahal. At ang ibig sabihin nun, kung minahal tayo ng Panginoon, mamahalin din tayo ng Ama na nasa langit. Kaya ang sabi niya, kung anuman ang hingin niyo sa aking pangalan, ito ay aking ibibigay. Kung paano minahal ako ng Ama, ay hindi naman na minamahal ko kayo. Kaya manatili kayo sa akin at sa aking pagmamahal. Wala na tayong hihingin pa, kapatid. Wala na tayong nanaisin pa sa buhay natin na makabundong mga gawain, makabundong mga bagay, kundi yung manatili ang ating kaluluwa sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang buhay na ito, kapatid, ay nasisira at nabubulok, hindi ba? Pero ang kaluluwa natin ay pangwalang hanggan. Saan mo gusto mabuhay? Mabuhay ka sa dagat-dagatang apoy o buhay ka kasama mo ang Panginoon? Kung sa inyo, kapatid, kung nasaan man ang ating Panginoon, doon tayo, kapatid. Amen? Tayo ay manatili sa Kanya. Yes, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako yung nananatili sa Kanyang pag-ibig. Ito na naman yung koneksyon, kapatid. Tingnan natin, busisin natin ang mabuti. Kung tinutupad natin ang utos ng ating Panginoon sa Kristo, ay nananatili tayo sa Kanyang pag-ibig. Gaya din naman ng pagtupad niya sa mga utos ng Ama na nasa langit. Kasi bakit? Siya ang puno ng ubas. At ang puno ng ubas ay hindi lalaki kung wala siyang tagapangalaga. So yung tagapangalaga, ang Ama na nasa langit. Aalagaan ng Ama ang puno, so gagawin ng puno ng ubas ang kalooban ng Ama. At tayo ay nananatili sa ubas bilang mga sanga. At tayo ng mga sanga ay nagbubunga. So ito yung connection, kapatid. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ibig sabihin tayo ay nagbubunga, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig. Ibig sabihin, iniibig tayo ng ating Panginoon Jesucristo. Gaya ng aking pagtupad naman, siya naman, ang ating Panginoon Jesucristo bilang puno ng ubas, ay tinutupad niya ang utos ng Ama na nasa langit. Ano sinabi niya ulit? Ako ay naparito upang tuparin ang kalooban ng aking Ama na nasa langit. At ang kalooban ng Ama na nasa langit, ni isa sa mga taong naibigay kay Kristo, ni isa sa mga taong na kay Kristo, wala ni isa ang kanyang itataboy. Wala ni isa ang kanyang bibitawan. Sapagkat walang mas higit pa sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, na kahit tayo ay nagkakasala, hindi niya tayo bibitawan. Na kahit tayo ay nagkakatitisod, hindi niya pa rin tayo binibitawan. At ito yung sinabi ng ating Panginoon. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, sabi niya, at ako ay nananatili sa kanyang pag-ibig. Diba, nakita niyo yung hierarchy? No? May tagapangalaga na nag-aalaga ng puno ng ubas, ang Ama, at ang puno ng ubas ang Panginoon. Tayo ay nakadugtong sa Panginoon bilang mga sanga, kaya tayo nagbubunga. Ang bunga na nangyayari sa buhay natin ay dahil tayo nakadugtong sa puno. At ang puno, kaya siya patuloy na lumalaki at nabubunga, ay dahil may nag-aalaga sa kanya, ang Ama. At itong mga nangyayari ito ay may kinalaman sa John chapter 14 na ating pinag-aralan last week. Ang ating Panginoong Kristo ay nasa Ama, at ang Ama ay nasa Kanya. At tayo naman, bilang mga sumasampalataya sa Kanya, ang tayo ay na kay Kristo, at si Kristo ay nasa atin. At siya yung ating koneksyon sa Ama. Siya ang tagapamagitan.
Siya ang ating propitiation, Savior, Redeemer. Siya ang ating way, truth, and the life. Walang sino man na makarating sa Ama maliban sa Panginoong Hesukristo. Ito yung sinasabi dito, kapatid. So, Jess. 11. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo. Ito yung sinasabi niya. Ano kasi yung problema sa John chapter 14? Nababalisa sila. Natatakot sila. Kasi iiwan na sila ng Panginoon. Kasi malapit na silang iwan ng Panginoon. Nalaman nila ng ating Panginoon Kristo ay mamamatay. Nalaman nila ng ating Panginoon Kristo ay malapit na lumisan. Sila ay nagugulong ihanan. Sila ay nag-aalala. Kaya sa John chapter 15, huwag kayong mag-alala. Sabi niya. Kung kayo ay nananatili sa akin, ako ay mananatili sa inyo. At kung sino man ang naniniwala doon, kapatid, ang kagalakan ng ating Panginoong Jesucristo, ang kagalakan ng isang taong na kay Kristo Jesus, ang kagalakan ng isang taong tunay na sumasampalataya sa Kanya, ay mapapasa atin. Diba? Ano yung kagalakan? Yung kagalakan ay ganito, kapatid. Kahit mayroong problema, kahit may pagsubok, kahit may suliranin, kahit walang pera, masaya pa rin. Kasi tayo ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa atin. At si Kristo ay sapat na sa buhay natin at higit pa. At kung ano man ang mangyari sa buhay natin, no fear in death. Walang takot sa kamatayan. Bakit? Kasi tayo ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa atin. At kung ano man ang mangyari sa buhay natin, kung saan man ang Panginoon, doon tayo, kapatid. Ang sabi dito natin, Panginoon, upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Ang ibig sabihin nito, umaapaw sa kagalakan, umaapaw sa kasiyahan ang ating puso kung totoo tayong na kay Kristo Jesus. Kaya nga na-bless ako nung sinabi ni Sister Casey kanina na bagaman mayroong pagsubok, mayroong mga suliranin, siya ay nananatili sa ating Panginoong Jesucristo na matatag. Yan ang kagalakan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo sumusuko, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Kasi pinapatunayan lamang ng Panginoon na siya'y nagbubunga sa bawat isa sa atin. Sapagkat tayo ay nasa Kanya at siya ay nasa atin. We are in Christ and Christ is in us. Naintindihan na ba? 12. Ito ang aking utos natin para sabi ng ating Panginoon na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo. Minahal siya ng Ama bilang kanyang bugtong na anak. At dahil doon, minahal niya tayo. Kaya tayo mahal ng Ama sa langit dahil mahal tayo ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya ang sinabi sa Biblia, tayo ay nagkaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos sapagkat tayo ay na kay Kristo Jesus. Kung wala tayo kay Kristo Jesus, wala tayong karapatan na tawagin ng Diyos na Ama. No? Sapagkat wala sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Pero hindi sinabi dito, ito ang aking utos, na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ano ibig sabihin nito, kapatid? Na kahit tayo ay nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, kahit tayo ay nagkakaroon ng problema sa isa't isa, medyo naagrabyado yung isa, nagkasala ang inyong kapatid sa inyo, kung paanong pinatawad tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga kasalanan, kung paanong tinanggap pa rin tayo ng ating Panginoong Jesucristo kahit tayo ay mga rebelde sa Kanya, kahit patuloy tayo nagkakasala sa Kanya, at kung paanong tayo ay pinapatawad pa rin niya kahit tayo ay nagkakasala sa Kanya, ganoon din, kapatid, ang ipakita natin sa ating mga kapatid kay Kristo. Yun ang pagmamahal ni Kristo sa atin, na dapat doon din natin ibinabase ang ating pagmamahal sa ibang tao. Kaya minsan sinasabi ko sa aking asawa, kapag naiinis siya sa isang tao, sinasabi ko sa kanya, sinasabi ko sa aking asawa, move on. Move on.
Kasi hindi naman mahalaga yung inis mo sa isang tao eh. Hindi naman mahalaga kung gaano yung galit mo sa isang tao. Kung ikaw ay tunay na na kay Kristo, iisipin mo kung ano yung pagmamahal ni Kristo para sa iyo. At yung pagmamahal na iyon ay inyong ipakita rin naman sa inyong mga kapwa-tao. Nagkasala ang tao sa inyo, patawarin po ninyo. Kaya minsan si Mayor, kapag naririnig ko siya, kahit daw pinapalamura na yung pangalan niya, pinapatawad niya daw sila. Ganyan din tayo, kapatid. Kahit sinisira na tayo, patawarin pa rin natin sila. Bakit? Kasi ganyan ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Dati tayo mga rebelde sa Kanya, pero tinanggap pa rin niya tayo sa Kanyang kaharian, pinatawad sa ating mga kasalanan, nilinis, kinahabagan, binigyan ng buhay na walang hanggan, isang karapatan na tawagin ang Kanyang Ama na nasa langit na ating Ama din na nasa langit. At itong bagay nito ay nagagawa lamang natin sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun lamang, kapatid. Kahit sa ating pagsisisi, mapapatawad lang tayo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang otoridad, na siya ang nagmamayari ng lahat ng bagay, na siya ang ating hari, siya ang ating Diyos, siya ang ating Panginoon ng ating buhay. Sa Kanyang pangalan lamang natin magagawa yung mga bagay na yan. Sapagkat kung tayo ay hiwalay sa Kanya, ano sinabi sa Biblia? Wala tayong magagawa. Pero kung tayo ay nananatili sa Kanya, ang Kanyang pag-ibig ay mananatili sa atin, ang pag-ibig ng Ama ay mananatili sa atin, at tayo rin naman ay magmahalan sa isa't isa. Kaya Sister Casey, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, magsubok sa diranan sa buhay mo, patawarin mo siya. Patawarin natin ang mga nagkakasala sa atin. At hayaan mo na ang kagalakan ni Kristo ay mapa sa iyo at ikaw ay magkaroon ng kapayapaan sa iyong pamumuhay. Bakit ito nasasabi ng ating Panginoon? Na wala tayong magulumihanan, wala tayong magkaroon ng problema, magpagsubok, wala tayong matakot, kundi magmahalan na lang tayo sa isa't isa. Bakit? Sapagkat walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa dito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ano ibig sabihin nito? Kahit mahirap gawin, kahit ito ay mayroong kapalit ang inyong buhay, gawin mo pa rin ito para sa ikabubuti sa kapakanan ng isang tao na mahal mo, sa isang kapwa na mahal mo. At ang pag-ibig na ito ay higit kaysa sa lahat ng pag-ibig. Kung kaya mo lang ibigay ang inyong buhay para sa inyong kapwa, sa inyong mga minamahal, sa inyong mga kaibigan, ibig sabihin, naging ganap ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Naging ganap ang pag-ibig ng Ama sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya naging ganap ang pag-ibig niya sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, hindi ba? Siya ang tinutukoy dito, kapatid. Greater love have no man than this, that a man lay down his life for his friends. Na ang ating Panginoon Jesucristo, itinuring tayo kanyang mga kaibigan, tayo mga sumasampalataya sa Kanya at nananatili sa Kanya, at handa niyang ibigay ang kanyang buhay para sa atin sapagkat iniibig niya tayo. Ganon katindi ang pag-ibig ng ating Panginoon para sa atin. Na ganyan din dapat ang pag-ibig natin sa ating mga kapwa-tao. Na handang patawarin ng isang tao na ito kahit suklam na suklam ka sa kanya. Na kaya mong patawarin ng isang tao na ito kahit 100,000 na yung utang niya sa'yo. At ang tapang pa ng katapang ang marine na papakit sa pagyaha. Ito mga bagay nito, kapatid, ay nagagawa natin sapagkat naiintindihan natin na ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo ay naging ganap sa bawat isa sa atin. Na ang kanyang pag-ibig transcends, ay mas higit pa kaysa sa pag-ibig na kayang ibigay ng mundong ito. Ito yung pag-ibig na kayang ibigay ang kanyang buhay para
para sa kanyang mga kaibigan. Kaya mo bang gawin yun, kapatid? Ang hirap, di ba? Pero ginawa ng Panginoon para sa atin ito sapagkat mahal niya tayo. Bakit? Sabi niya dito sa 14, kayo'y aking mga kaibigan. Itinuring tayo mga kaibigan ng ating Panginoon na Kristo kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Hindi ba? Paano malalaman ang isang taong tunay na kaibigan ng Diyos? Kapag sumusunod siya kay Kristo. Bakit natin kailangan sundin ang ating Panginoon sa Kristo? Kasi kailangan natin sundin yung yapak niya. Ano yung sinusunod ng ating Panginoon? Sinusunod niya ang kalooban ng Ama na nasa langit. At kung sinusunod niya ang kalooban na nasa langit, dapat daw, ganun din yung ginagawa natin. Hindi ba? Sabi niya, ako, sinusunod ko ang utos ng Ama. At kayo din naman, kailangan sundin niyo ang aking mga utos. Kaya, sabi niya dito, aking mga kaibigan, kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo, tayo ay mga kaibigan ng ating Panginoong Yesu Cristo. Isa, napilapit tayo natapos. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, hindi na tayo alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung anong ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay pinaalam ko na sa inyo. Ano ibig sabihin nun, kapatid? Ano ibig sabihin nun? Diba, anong sinabi ko kanina? Ang ating Panginoong Jesucristo ang koneksyon ng isang tao sa Diyos. Siya ang tagapamagitan. Tanging siya lamang daan, katotohanan at buhay. Walang sino man sa atin ang makakarating sa Ama maliban sa Kanya. At nalaman natin na ginagawa niya ang kalooban ng Ama at ganoon din tayo na ginagawa natin ang kanyang kalooban sapagkat ito ang kalooban ng Ama para sa atin na tayo ay hindi mapasahiwalay pa sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo manatili sa Kanya. Yun ang kalooban ng Ama. Kaya nga sabi niya, ni isa sa mga naibigay sa akin ng Ama, hindi ko itataboy. Sabi dito, ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sabi niya, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay ipinaalam ko sa inyo. Ibig sabihin, ikaw, tayong lahat, kapatid, ay mga espesyal sa ating Panginoon. Binigyan niya tayo ng importansya, kapatid. Tayo ay mga kaibigan ng ating Panginoon. Kaya yung mga katotohanan, yung buhay na nalaman ng ating Panginoong Kristo mula sa Ama ay naibahagi, ay naipahayag sa mga kaibigan niya. Sino yung mga kaibigan niya? Yung mga na kay Kristo. Sino yung mga yung kapatid? Tayo. At ito ay naipahayag sa atin sa pamamagitan ng mga salita ng ating Panginoong Kristo. Babalik tayo kanina. Kung kayo'y mananatili sa akin, at ang salita ko ay mananatili sa inyo. At ito ang ginawa ng ating Panginoon. Ang kanyang kaalaman na nagmumula sa Ama ay naibahagi, ay naipaalam sa bawat isa sa atin. Kaya nalalaman natin ang katotohanan ngayon. Nalalaman natin ang Ebanghelyo na ngayon sapagkat tayong lahat ay na kay Kristo Jesus. 16. Ako ay hindi ninyo pinili, kapatid. Ngunit kayo'y pinili ko, sabi ng ating Panginoon. At itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga. Tandaan muna natin ito. Itinalaga. We are ordained. We are predestined. Ibig sabihin, hindi pa man natin ginagawa ito, ito ay itinalaga ng Diyos na ating gawin sa ating buhay. Na tayo ay pinili ng Diyos. We are chosen before the foundation of this world. Pinili niya tayo bago pa itinatag ang mundong ito. Sapagkat hindi natin siya kaya piliin, sapagkat tayo bulag sa Espiritu. Ngunit dahil mahal niya tayo, pinili niya tayo upang tayo ay humayo at magbunga. Kaya kung hindi ka humahayo at nagbubunga sa inyong buhay, pananalangin kita, kapatid. Ang mga taong pinili ng ating Panginoon sa Kristo ay humahayo at nagbubunga. Tingnan po natin, hindi sa niluluwalhati ko ang ating pastor. Tingnan natin ang halimbawa sa ating pastor. Dahil naiintindihan ng ating pastor itong mga salita na ito.
na ang tunay na anak ni Kristo ay lumahayo at nabubunga. Yung ginagawa niya, kapatid, kahit mga malalayong mga komunidad pinupuntahan niya upang ipalaganap lamang niya ang mga salita ng Diyos, ang ebanghelyo na nakakapagligtas ng mga kaluluwa. Ito yung bunga na sinasabi dito, kapatid. Dalawang klaseng bunga. Bunga ng Espiritu at bunga ng mga tunay na mga Kristiyano, mga tupang ligaw na bumabalik sa poder at dumadami. Sapagkat ang nagbubuo at nagpapalaki at nagpapatatag sa iglesia ni Kristo ay siya mismo, kapatid. Peter, upon this rock, I will build my church. Upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ibigay niya sa inyo. Kapatid, this is the promise. Ito yung pangako, kapatid. Kaya natin sinasabi, in the name of Jesus or in Jesus' name, matapos tayong manalangin, hindi ba? Kanina natin ina-address yung ating panalangin sa Ama na nasa langit. At bakit natin ito idinadalangin sa Ama na nasa langit? Sa ilalim ng autoridad, kapangyarihan, kaharian, na tayo ay na kay Kristo Jesus sa kanyang pangalan. Sapagkat lahat ng hihingin ng ating mga puso sa ngalan ng ating Panginoong Kristo, ito ay ibibigay sa atin ng Diyos na nasa langit. Ano yung hinihingi again ng isang taong makasalanan? Kapatawaran. Ano yung hinihingi ng isang taong marunong? Kalinisan. Ano yung hinihingi ng isang taong punong-puno ng guilt at kahiyan sa kanyang puso? Katuwiran. At lahat ng ito ay mapapasa atin sa ngalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya yung sinabi ni John dito, sa John, sabi natin Panginoong Hesus Kristo, sa John chapter 17, ang mga bagay na ito ay inuutos ko sa inyo upang kayo'y magmahalan sa isa't isa. Bakit ito sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? Ano kasi sa John chapter 14, nagugulumihanan sila, natatakot sila, nawawalan sila ng pag-asa, nagkakawatak-watak na sila, kapatid. Ngunit sabi ng ating Panginoon, huwag kayong magalala, kasama ninyo ako. Kasama ninyo ang Espiritu Santo. Sa John chapter 15, huwag kayong magalala, kayo ay nananatili sa akin, at ako ay nananatili sa inyo, sapagkat ako ang tunay na puno ng ubas, at kayo ang aking mga sanga. At kung kayo ay nasa akin, kayo ay patuloy na magbubunga. At huwag kayong magalala. Kapag nalalaman ninyo itong katotohanan na ito, magmahalan kayo sa isa't isa. Sapagkat ang Ama ay minahal niya ang anak, at tayo, minahal tayo ng anak, at tayo, kapatid, na minahal ng ating Panginoong Jesucristo, ay kailangan matutong magmahal sa isa't isa. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At hindi tayo minahal ng Diyos ngayon lamang dahil minahal natin siya noon. Minahal tayo ng Diyos bago pa itinatag ang mundong ito. At ano yung pagmamahal na ninayos ng Diyos? Isang pagmamahal na kaya natin ibigay kahit ang ating buhay para sa ating mga kapwa at ating mga kaibigan. Kaya mo ba natin gawin yun sa ating buhay? Amen. Kung gayon, kapatid, ang ating Panginoong Kristo ay tunay na nananatili sa inyo. Ang ating Panginoong Kristo ay tunay na kasama ninyo. At ang ating Panginoong Kristo ay patuloy na pinapagbungan niya ang inyong mga buhay. Purihin siya sa kanyang mga salita ay nasa atin. Hindi ba napakaganda na malaman mo yung bagay nito? Kung ikaw ay nananatili kay Kristo at siya'y nananatili sa atin, anumang ninanais ng ating puso ay ibibigay ng Diyos para sa atin. At hindi yan mga bagay na nasa mundo ito, kundi mga bagay na may kinalaman sa ating espiritual na buhay. Kapatawaran, kalinisan, at katuwiran na nagmumula sa Diyos na siyang nagliligtas sa isang kaluluwang naliligaw. Amen. Hindi ba mas maganda yun, kapatid? Mamatay ka, kahit milyonary ka, hindi mo madadala yan. Pero ang iyong kaluluwa ay pangwalang hanggan. At kung nais mo na ikaw ay mabuhay pang walang hanggan, mamuhay ka, kapatid, sa piling ng ating Panginoong Jesucristo at hindi sa impyerno. At ako'y inaniyahan ko kayo ang bawat isa, kapatid, na tingnan ninyo, bosisiin ninyo ang inyong sarili. Tingnan ninyo ang inyong buhay.
Nananatili po ba kayo kay Kristo? Nagbubunga po ba ang inyong buhay? Meron pa kayong pagnanahig sa pagnanasa na malaman ng kanyang mga salita? At ang mga salita ba niya ay naglilinis sa inyong buhay? Tingnan ninyo ito, kapatid. At kung ito'y nangyayari sa buhay niyo, purihin ng Diyos, pasalamatan ninyo ang Diyos, magsampa kayo tuwing linggo at tuwing Wednesday sapagkat kayo iniligtas na ng ating. Ama, maraming salamat sa napakagandang aming nalaman, mahal na Panginoon, na kayo ay patuloy na gumagawa sa amin, na kayo patuloy na nagbubunga sa aming buhay, na kayo ang dahilan kung bakit kami ay nagbabago, na kayo po ang dahilan kung bakit kami ay patuloy na nagbubunga, O Diyos. Kaya mo nang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, maging ganap sa bawat isa na narito. Upang kami matutong magmahal din sa aming mga kapwa, mapatawaran ang aming mga kalaban, mapatawaran ang mga taong nagkasala sa amin, O Diyos, at may handang ibigay ang aming buhay para sa Ebanghelyo at para sa mga taong nangangailangan ang pagmamahal na iyong ibinahagi sa amin. Tulungan mo kami, Ama, na kami matutong magmahalan sa isa't isa. Sapagkat alam po namin, O Diyos, na tanging sa pag-ibig mo, doon kami matututong umibig. Sapagkat walang pag-ibig na mas higit pa kaysa sa pag-ibig na iyong ibinigay sa amin. At ganoon din ang Diyos na tanggapin mo ang papupuring pasasalamat at pagluluwalhati sa ngalan ni Jesus. Amen.